Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin, kakasuhan na. Ito ang dapat mong mapanood. Nako, yan mga kababayan, Attorney Rowena Guanzon, binuking sitamba. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin bigyan ng reaksyon ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagde-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. Nako, eto pong si Abante ha. Talagang uso ngayon ha, itong mga taga-House of Representative, gustong-gusto ang salitang respeto. Ha? Sabi po dito ni Abante, respecting one another is not just a matter of etiquette. Ganun naman pala eh. Bakit hindi mo di ba? So palpalin agad natin. Bakit hindi mo nirespeto yung pagkakapanalo dyan ni Mayor Oy, di ba? Diyan po sa yung kalaban mo, 'di ba? Siya po ang nanalo, bakit ikaw ang nakaupo? Ibig sabihin hindi mo po nirespeto yung taong bayan na bumoto diyan po sa katunggali mong si Mayor Oy, ha? Kaya wag kang don't say something about respect, Abante, because you are one of those who don't respect, okay? It contributes more constructive governance. The people expect us to conduct ourselves with professionalism, not pettiness. Yun naman pala eh. Alam niyo mga kababayan kung bakit patuloy silang bumabanggit ng salitang respeto? Because the Senate, mga karibin natin, parang ang lumalabas ay hindi nire-respeto ng Senado si House Speaker Martin Romualdez. That's why, no? Yan po ang kanilang mga binibitawang mga salita ngayon. Ito po ang naging remarks naman. Yan pong sinasabi ngayon ni Abante, yan po ang sagot niya dito po kay Senator Amy Marcos doon po sa shameful remarks, no? Yung naging bonjing ay batang sanggol, di ba? Yun eh. Pero dapat kung gusto mong respeto kayo diyan, dapat respeto kayong mga tunggrista kayo. Diba? Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto, kakasuhan si Speaker Martin Romualdez. Ito po ang balita mga karibyo natin, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Balita, mahaharap po sa mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at falsification of legislative documents si House Speaker Martin Romualdez, 3 iba pang kongresista at 2 hindi pinangalanang individual dahil po sa sinasabing maanomalyang budget insertions ng 214 billion pesos sa... So dito pa lang mga kabayan, no? Dito pa lang sa pagkakaroon ng anomalya sa 2025 dapat po itong mga, kung nag-iisip lang itong mga tunggrista na ito ay pinalitan na agad nila si Speaker Martin Romualdez. Kasi siya po ang pinuno ng House of Representatives, tapos mayroong nangyayaring unconstitutional dyan po sa gaan na yan. Tapos sinutolerate lang. Sa bagay, sila rin ang nakikinabang eh. Diyan po sa mga insertion na yan, itong mga congressman din ang nakikinabang diyan po sa mga insertion na yan. Pero, no, bukod diyan mga kabayan, baka takot itong mga tongristang ito dito kay Speaker Martin Romualdez. Kaya sabi nga po ni Representative Toby Chanco, yung panggigipit sa budget, yun yung pinanglalaban, no, ni Speaker Martin Romualdez sa mga hindi pipirma doon po sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, at napatunayan na po natin yan doon po kay Congressman Busita na kung saan tinanggalan po siya ng budget dahil hindi po siya pinirma dahil mas inuna po ni Congressman Busita yung kanyang prinsipyo kaysa po sa pera, di ba?
2025 national budget. Ginit naman ng grupong nagsampa ng mga kaso sa ombudsman na hindi pamumulitika ang dahilan sa ginawa nilang pagsasampa ng kaso, kundi nais po nilang mapanagot ang mga kongresista. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringa. Erlo, pasok Erlo. Ali, bukod sa kasong kriminal ay may tuturing din daw na maraming mga paglabag ang mababang kapulungan ng Kongreso patungkol pa rin nga dito sa insertion ng 2025 national budget. At bukod sa kasong kriminal nga, Ali, itinuturing daw din daw ng grupo na ito'y paglabag din o criminal offense sa mga Pilipino. Formal nang nagsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez kasamang ilang opisyales ng Citizen Crime Watch Group na si Jimmy Bondoc, Raul Lambino at iba pa. Sinampa sa Ombudsman ng grupo ang 12 counts ng falsification. Sa iba pang balita, So yan mga kababayan, no? Kapal na lang talaga ng mukha ang sa kumakapit. Sa kapal na lang ng mukha, kumakapit. Si House Speaker Martin Romualdez at itong mga congressman na pabor na maging speaker si Speaker Martin Romualdez. Okay? Ito pa mga kabayan, speaking of budget, nako. Ito. Speaking of budget mga kabayan, nakangiti na si Speaker Martin Romualdez. O tingnan ninyo Sabi po dito, tiba-tiba na naman ang ngiting tagumpay. Look, the Department of Budget and Management has officially turned over to the House of Representatives the proposed 6.793 trillion national budget for 2026. Ayan mga kabayan, tingnan nyo naman ang ngiti. Hanggang tenga ang ngiti ni Speaker Martin Romualdez, di ba? Grabe 6.7 trillion sa 8 trillion na ito. No, 6.8 some trillion na malapit na 7.93 trillion, no? Ito pong 6.793 trillion na national budget mga kabayan ay naipasa na po sa House of Representatives para gawin po yung budget deliberation dyan sa House of Representatives, no? Sabi nga po dito, tiba-tiba na naman, ngiting tagumpay. Naku po, anong ibig sabihin ng ngiti ni Speaker Martin Romualdez? Pero teka lang. Total, pinag-uusapan naman po natin ang budget. Nako, eto, utang ng Pilipinas. Aray ko po. Diba? PH debt is expected to balloon to 19.057 trillion by the end of 2026, higher than the expected 17.359 trillion debt level by end of 2025 budget documents showed. Nako. Akala po kasi natin 17.359 trillion ang magiging utang ng Pilipinas, pero hindi pala. Sa 2026 mga kabayan, aabot na po sa 19.57 trillion ang magiging utang ng Pilipinas. Tapos yung ating pang mga investigasyon ngayon diyan sa Senado at Kongreso, no, ay sa House of Representatives ay patungkol sa mga pangungurap. Ibig sabihin, we are expecting na makukurap din ito. Itong 19 trillion ay saan kaya ito mapupunta, mga kababayan, no? Kasi ang gobyerno ni President Bongbong Marcos Jr. ay ngayon pa lang, no? Ngayon pa lang sila gumagawa ng mga aksyon after 3 years, mga kababayan. Ngayon pa lang po sila gumawa ng aksyon para lutasin ang korupsyon sa Pilipinas. Okay? Ito po ang balita mga karibin natin, no? Sabi po dito ni Jose Castro is trying to give his legacy. May legacy pala si President Bongbong Marcos. Hindi po natin alam yan mga kababayan, no? Na may legacy pala itong si President Bongbong Marcos Jr. Ito palang legacy of fighting corruption. Sabi po, ulitin natin. Sabi po ni Castro,
is trying to give his legacy of fighting corruption, so let us give him the chance. Ano? Anong nangyayari? Ha? Ang kaban po ng bayan ng tax, no? Ang pinaghirapan ng bayan, ng taong bayan ay hindi po. Ha? Hindi po ito laruan, no? Ito po ay pinaghirapan, ang tax po, hindi po ito laruan. Ito po ay pinaghirapan ng taong bayan, no? Tapos sasabihin mo, let's give him a chance. Saan napunta? No? Ngayon lang kayo gagalaw kung saan paubos na at palaki ng palaki ang utang natin. Di ba? Pinano mo kasi. Hinayaan po kasi ni President Bongbong Marcos Jr. na sa loob ng kalahati ng kanyang termino, yung 3 years, no? Pinabayaan niyang mangurap itong mga politikong ito. Di ba? Kung hindi mo kaya ginanon, di ba? Naging kamay dabakal ka na sa umpisa pa lang. Para naman ngayon hindi ka, let's give him a chance. Anong chance? Wala na. Kahit bigyan pa natin ng chance si President Bongbong Marcos Jr., yung trilyones sa 3 taon na yun, mga kababayan, hindi na po maibabalik pa. Diba? Hindi na maibabalik yun, mga kababayan. So, ay nako. Kala nga. So yan. Ano pong inyong masasabi dyan kaya President Bongbong Marcos Jr.? Give him a chance daw to fight corruption dahil yun daw ang magiging legacy niya. Nako, wag po kami, no? Hindi kami. Wag kami ang inyong utuin. Hindi kami magpapauto sa inyo, no? Ngayon, 3 taon nang nakalipas, ngayon lang gagalaw. Kung kailan ubos na. Okay, let's give him a chance. Pero ibalik mo rin yung mga kinurakot, di ba? Ng mga politiko sa panahon ng 3 taon. Ibalik mo. Then okay, this good na tayo, di ba? Kaso malabo Malabo pong maibalik yun, mga kababayan. Suntok sa buwan, no? Ito pang balita, sabi po dito ni Atty. Rowena Guanzon, dito po sa balita mula po sa Manila Times. Basahin po muna natin yung balita bago yung reaksyon, no? Sabi po dito, President Ferdinand Marcos Jr. is open to calls to amend a certain provision on the 38-year-old Constitution if they seek to correct constitutional ambiguities. Malacanang said yan, mga kababayan. Sabi naman po dito ni Atty. Rowena Guanzon, narinig ko na yan sa Marcos Sr. Aba, at di maganda ang kinalabasan. Talaga bang history repeat itself? Nung patapos na ang term ni Marcos Sr., mahina sa survey, si First Lady Imelda Romualdez ay changing of consti ang next step at martial law. Ngayon, mahina naman ang survey ng isang Romualdez, kaya ito na naman tayo. So, talaga bang history repeat itself, mga kababayan? Pero ang tanong, papayag ba ang taong bayan na maulit muli ang history ng kanyang ama na nagkaroon po ng term extension at humaba ang kanilang pananatili sa kapangyarihan? Diba? I think, mga karabin natin, malabo na pong mangyari yan kasi papalag na ang taong bayan pag ginawa pa nila ang term extension na yan. Diba? Yun nga lang, kung papabor ang House of Representatives at ang Kongreso sa taong bayan. Kasi kahit ano namang sigaw ng taong bayan, kung ito pong mga nasa House of Representatives at sa Senado ay, di ba, pabor doon sa gagawin lang tsa-tsa, di wala rin mangyayari, mga karabin natin, no? Kaya tama lang. Tama lang na nagkaroon muna ng eleksyon bago nila ito gawin kasi mayroon po tayong mga maaasahang senador dyan po sa Senado. Alright, mga karabin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Nilabas na Boy Dila. Makinig ka, Guanzon, sinuplak si Boy Dila
ay may binulaga si Speaker. Ito na. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Atty. Rowena Guanzon. Tungkol ito kay Congressman Abante. Sabi niya, Boy Tila, pull his tongue again. You who lost the election and still won? Nilabas ulit ang dila. Nagsalita. Ito. Post. Abante Islam's Aimee for shameful remark. Lagang galit si Congressman Abante. Dinipinsahan niya ang kanyang amo, si Speaker Martin Romualdez, sa mga birada ni Senator Aimee noong August 6. Nung tinawag ni Senator Aimee basta, may pinangalan niyang dambuhalang Bonjing. Maraming bumatikos kay Senator Aimee. Karamihan mga kongresista, which is normal. Siyempre, amo nila yung binirahan, kanya-kanyang depensa. Kailan, may nabasa akong post ni, sino bang nag-post? Kipichu ba? Sa 206 na kongresista na bumoto kay Speaker Martin Romualdez, parang 6 o 7 lang ang mga kongresista na dumipensa kay Speaker Martin Romualdez. 6 or 7 lang. Baka yung iba napipilitan lang, no? Congressman Abante. Yung iba pa, dinipensa nila. Nasaan na yung iba? Tumahimik yung iba. So, sabi sa post, humihina na ba kumukunti na bang mga close friends ni Speaker dahil 6 lang o 7 ang dumipensa sa kanya sa mga birada ni Senator Aimee. Yung mga kaubayan, yung dumidepensa lang naman dyan ay yung mga sip-sip. At malamang sa malamang yung mga nakikinabang, mas marami ang pakinabang, no? Kay Speaker Martin Romualdez. So, yan mga kaubayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito mga karabin natin? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.